Bahagyang lumakas ang Tropical Storm Leon habang patuloy ang paggalaw nito sa Philippine Sea. Huli itong namataan 1,000 kilometro east ng Central Luzon at kumikilos pa kanluran. Ayon sa Pag-asa, hindi ito magla-landfall pero posibleng magtaas ng warning signal sa bahagi ng Cagayan Valley at Bicol Region. Posibleng manatili ang bagyong Leon sa PAR hanggang Miyerkules. Magpapaulan din ang outer rain bands ng bagyong Leon sa extreme northern Luzon pati na ang southwesterly wind flow sa ilang lugar sa Mimaropa at Visayas. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains sa malaking bahagi ng Mimaropa bukas. Light to moderate rains sa western at central Visayas at northern Mindanao. Mababa ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila sa ngayon at sa undas naman maghanda po dahil posible ang panakanakang pag-ulan sa southern Luzon at Visayas. Mataas din ang tsansa ng thunderstorm sa eastern section ng northern at central Luzon dahil sa easterlies. Ganyan din po sa Mindanao. Kaakibat ng baha ang mga sakit sa balat. Pero sa Laguna, ang bahang naging kulay puti matapos mahaluan ng pintura. Nilusong pa rin ang mga residente. Ang paalala ng mga eksperto sa pagtutok ni Jonathan Andal. Kakaiba po ang ranasan namin. Dahil mapuputing mga puso ang nakatira dito. Palaisipan kung ano ang white baha sa viral video na ito sa Pila, Laguna sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Sabi ng babaeng nasa video, ito'y dahil sa natapon na pintura. Siyempre, pagkamaas yung tubig, tendency, umangat din po yung pinakang galon po ng pintura. So, natapon. Wala naman daw silang inindang sakit sa balat sa paglusong sa white baha. Si Alan naman ng Kamaligan, Camarines Sur, inaalipungan na dahil sa baha. Ang kanya raw pangontra, used oil o grasa. Mag-ano na lang yung used oil, lana yung lana. Grasa, pwede nilagay dito sa mga sa kuldas yung tubig na marumi. Pero sabi ng DOH, kung may alipunga, dapat kumonsulta sa doktor para maresetahan ng antifungal na gamot. Dapat sundin po natin yung reseta kasi ang fungus, matagal ho yung gamutan. Pero higit daw na bantayan ang nakamamatay na leptospirosis na noong Bagyong Karina, lumobo ang kaso at dumami ang kinailangang i-dialysis. Kahit kasi hindi lumusong sa baha, maaaring tamaan ito kung aapak o hahawak sa putik o burak. Yung mikrobyo niya, yung Leptospira, kahit matuyo yung lupa, kahit yung alikabok, nandun po yun. Kahit walang sintomas, mainam na magpatingin pa rin sa doktor. Mga simptomas, naninilaw ang mata o kaya nag-iba ang kulay ng ihi, naninigas or sumasakit yung kalamnan, lalo dun sa calf muscles or yung alak-alakan. Mga advanced stage na po yan, nawawalan ng ihi. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. 57 na po ang namatay sa Batangas dahil sa Bagyong Christine. May mga nawawala pa sa gitna ng naanod na mga lupa, putik at troso. Mula sa Agoncillo, Batangas, sa Katutok Live, si Darlene Can. Darlene. Ivan, hanggang ngayon may mga nawawala pang residenteng pinangangambahang natabunan ng mga gumuhong lupa o di kaya ay inanod papunta sa lawa. Sira pa rin yung ilang kalsada rito at wala pa ring supply ng tubig at kuryente sa malaking bahagi ng bayan ng Agoncillo. Tubig, kahoy at debris ang bumalot sa parting ito ng Agoncillo, Batangas na tinamaan ng landslide noong Huwebes dahil sa Bagyong Christine. Wasak din ang kalsadang nagdurugtong sa bayan ng Agoncillo at Laurel. Kaya kung tatawid, kailangang umikot ng malayo at lumusong sa putik at tubig. Sa barangay Subic, Ilaya, kung saan 2 bahay at maraming sasakyan ang na-wash out, sabay sa pagguho ng lupa ang pagdausdos ng mga troso. Himala kung ituring ng pamilya ni Joel na nakaligtas sila matapos umakyat sa bubong. Sira ang kanilang mga gamit at wasak ang pader nila dahil sa mga naglalakihang troso. Nagpatupad naman daw ang LGU ng preemptive evacuation pero hindi raw nila inasahan ang lawak ng maaapektuhan ng bagyo. Akala po namin ay yung normal lang na bagyo at hindi pa naman po nagkakaroon sa history po ng ating bayan na ganon katindi na landslide. Kaninang umaga, tuloy-tuloy ang pagpapalikas ng mga taga-barangay Bilibinwang at Banyaga na na-isolate o nahiwalay dahil sa nasirang kalsada. Madaragdag sila sa halos 2,000 tumutuloy sa 8 evacuation centers dito sa Agoncillo. Ang kailangan po namin talaga pagkain, bigas, tubig. Sa ngayon po marami pa po tayong barangays na walang kuryente, wala pong tubig.
Sabi ni Batangas Governor Hermelando Mandanas, ang pagbaha sa mga bayang nasa tabi ng Taal Lake hindi raw dahil sa quarrying at ang mga natangay na troso ay posibleng mga nabuwal na puno. Sa tala ng Agoncillo LGU, 5 ang nawawala at 9 ang nasawi dahil sa landslide. Kabilang sa mga nawawala ang 74 na taong gulang na ama ni Margarito na 4 na araw nang hinahanap. Nagpunta po siya sa kanyang mga bakahan ay nadali siya ng baha. Ay talagang masakit daw. Kahit siya patay na, ilalagay namin siya sa magandang lagay kaya pinipilit po namin makita. Ivan, sinisimula ng tambakan itong nasirang kalsada. Ayon sa Agoncillo LGU, inaasahan na sa loob ng 2 araw ay matatapos na ang isang heavy mechanized bridge na pwedeng gamitin ng mga residente. Ayon pa kay Governor Mandanas ng Batangas Provincial Government, hindi na raw hahayaang bumalik pa doon sa landslide hit areas yung mga apektadong residente. Meron daw silang pansamantalang matutuluyan habang naghahanap ng permanent relocation site para sa kanila. Yan yung latest mula rito sa Agoncillo, Batangas. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Ang pagkaantala ng mga biyahe dahil sa Bagyong Christine, posible pang maging kalbaryo ng mga pasahero ngayong papalapit ang undas. At yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Ang dapat na 9 a.m. na biyahe ng barko pa Zamboanga at Cebu sa Manila Northport kanina, delayed hanggang bukas. Kaya gulat at dismayado ang mga pasahero. Tinatawagan kami ng ate ko pwede kami bumalik tapos balik na, sabi ko parang ayoko na, pwede pa, nakakapagod na. Bukod sa pagod yung gastos yung magta-taxi. Nagulat din ang ilang pauwing Bicol sa PTEX nang magkansela ng biyahe. Nung okay na yung advisory, pumunta ako dito para magpabook and then kaninang 11, nag-announce na sila na cancel lahat ng biyahe. Sa abiso ng PTEX, bago magtanghali, lahat ng ibang biyahe pa Bicol, Visayas at Mindanao kanselado maliban sa biyaheng Padaet. Si Marivic 5 araw nang stranded sa PTEX dahil inabutan ng bagyo. Baka abutin pa siya hanggang sa undas. Marami pang mga sasakyan ang nag-traffic na dun sa area ng Maharlika Highway. That's why may mga cancellations tayo. Medyo hindi pa okay yung daanan papasok sa iba't ibang lugar ng Bicol region. Pinapayuhan ng PTEX sa mga pasahero na huwag munang pumunta hanggat maaari hanggat hindi pa pinapayagan muli ang pagbiyahe sa Bicol. Pero maaari naman daw maghintay sa terminal ang mga nandito na o yung mga walang kakayahang magpabalik-balik. Pinaghahandaan na rin daw ng PTEX ang posibleng epekto ng kanselasyon ng mga biyahe ngayon sa inaasahang dagsa ng mga mag-uuwian para sa undas. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. All Fab and Glam ang debut episode ng Heart World, ang bagong reality show ni Heart Evangelista. Featured ang Fashion Week's experiences ni Heart pati ang fun meeting niya with international personalities. Gaya ni Korean superstar Song Ye Kyo, ang OG Jessie ng K-drama series na Full House, kung saan si Heart naman ang gumanap sa Philippine adaptation nito. May aliw behind the clips snippet si Heart from their preparations hanggang sa pag-slay sa photo shoots.